Magandang araw mga bata. Ginagagalap kayong makita sa araw na ito. Magandang araw din po, teacher. Manatili na kayo para sa ating kalimulang panalangin. Maaari ko bang tawagin si Rowena para pumunta sa harapan? Amen. Maraming salamat, Rowena. Bago kayo umupo, ay maaari ba natin tignan ang ilalim ng ating upuan kung meron ba itong mga basura at kung meron man, ay mapupulot ito at ilagay sa ating mga bagay. Maraming salamat mga bata at ngayon maaari na kayo umupo. Salamat po, teacher. Maaari ko ba malaman kung sino ang uliban ngayon sa klase? Wala po, teacher. Magaling, mahusay. Ngayon ay pwede ko bang itanong sa inyo kung ano ang ating nakaraang diskusyon? Kung sino man ang makakasagot ng tanong na ito ay magkakaroon ng star. Ang star na ito ay mayroong puntos. At sa bawat puntos na ito ay ilalagay ko siya sa iyong marka. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, teacher. Ngayon, sino ba ang gustong sumagot sa katanungan? Ako, teacher. Okay, very good with me. Naalala mo ba ang ating nakaraang diskusyon? Opo, teacher. Ano ito? Ang nakaraan nating diskusyon ay tungkol sa paggalang. Magaling! Palakpakan natin si Mrs. Maaari ka na tumayo. Ito ang yung... very good! At ngayon, ay bago kayo pumunta sa ating may bagong diskusyon, para sa inyo, ano ba ang kalagahan ng pagiging magalang sa kapwa at sa pamilya? Rowena? Ang pagiging magalang po, teacher, ay halimbawa ay pagsalita ng po at opo. Magaling! Palakpakan natin si Rowena. Rowena, magkakaroon ka ng isang star! Ngayon, ay handa na ba kayo sa ating panibagong diskusyon sa araw na ito? Opo, teacher. Bago natin simulan ang ating diskusyon, kilala mo ba ang karakter na ito? Hindi po, teacher. Hindi kayo sigurado. Ito ba? Okay. So, ang karakter na ito ay sanungat sa ating paksa ngayon. Bago natin mas kilalanin pa ang karakter o mas maintindihan pa kung bakit ang karakter na ito ay konektado o salungat sa ating paksa, ay may ipapagawa muna akong aktibidad. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, teacher. Okay. Papakatin ko kayo sa tatlong grupo at bibigyan ko kayo ng mga larawang palaisipan. Itong larawang palaisipan ito ay kailangan nyo itong resolbahin at ipakita at pipili kayo ng isang representante na magrepresenta sa larawang inyong nagawa. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Opo, teacher. Okay. Ito sa iyo. Unang grupo, ikalawang grupo, at ikatatlong grupo. Ngayon, sino na ang tapos sa ating palaisipan? Mga bata, bigyan mo ng palakpakan ng iyong mga sarili. At base sa ating mga larawan, saan dito ang nagpapakita ng maganda po? May puntos o may star. Ako, teacher. Nasa pangatlong larawan, teacher. At sa ang nagpapakita ng mabuting asal. ang ikatlo. Ano ba ba? Mayroon pa ba kayo ibang
Ako, teacher. Okay, Marvin. Diyan po sa gitna, teacher. Okay, magaling. Bakit mo ba nasabi na salamat Marvin? Salamat. Sa dalawang larawan ito, bakit mo nasabi na ito ay isang magandang lugar? Ano ang nakikita niyo sa larawan ito? Kinuwela ako. Ano, teacher, sa mga larawan, teacher, ay sinauling ng bata ang takas at mamang pulis. Oo. Yan ay mabuting asal. Oo. At kapag ang bata ay sinahuli niya ang tapa, ano ba ang asal na ito? Ano ang tawag sa asal na ito? You with me? Nagpapakita ng katapatan, teacher. Magaling! Okay. One star. Dalawang star. Salamat, teacher. Okay. Isa, pangalawang larawan naman. Nasa nakita din? May pagkakahalintulad ba sa tatlong larawan na ito? Marvin? Opo, teacher, meron po. Ano ito, Marvin? Base po sa nakita ko sa larawan, ay inaamin niyo po yung kasalanan ng inyong ginawa. Oo. Ano ang kasalanan na gawa niya? Kinain niyo po yung cake sa lamesa. Oo. At hindi magandang hindi masasabi ng totoo, di ba mga bata? Oo, Oo. Magaling, Marvin. Palakpakan. Okay. Akin ang na-resolve kung ano ang ibig sabihin ng ikalawa at ikatlong larawan, di ba mga bata? Opo. Ngunit, bakit hindi niyo nasabi na ang unang larawan ay hindi ito nagpapakita ng magandang asal? Okay, Arwen. Ang unang larawan ko, teacher, ay nagdaya ko, namopya ko siya, hindi ko siya nag-isip ng kanyang sarili. Oo, at ang pagdadaya ay isang halimbawa na Sana. masama. Gawain. Magaling. May star kayo. Salamat, teacher. Okay. Ito ay nagpapakita ng hindi magandang asal. Ito naman ay nagpapakita ng magandang asal. At ito ay nagpapakita ng magandang asal. Sa tatlong larawan ito ay inadlam ito sa mga gawin sa mga halimbawa ng ating paksa na katapatan. Ano ito mga bata? Katapatan. Ilang letra ang mayroon sa katapatan? Isa, Dalawa, tatlo, Apat, lima, anim, pito, walo, Siyam. magaling mga bata. Ngayon ay mas humako pa tayo sa mas maraming halimbawa ng katapatan. Ayos mo yung mga bata? Opo, teacher. Okay, magaling. andito pa kayo mga bata? Handa pa kayo makinig sa aking diskusyon ngayong araw? Opo, teacher. Mabuti naman kayo. So, ang ating paksa na tatalakay ngayon ay tungkol sa pakibasa mga bata. Katapatan sa kailanman, kailanman. Magaling. Sino sa inyo o ano ang nasabi? Isip niyo pag kayo ay nakarinig ng salitang katapatan. Sino ang gusto magsumagot? Pakitaas na kamay. Ako po. Martin. Ang katapatan po, teacher, ay ang pagsasabi ng katotohanan. Magaling. Hindi isang paksa mga bata. Ang ating paksa
magbigay ng halimbawa. Sino sa inyo? Pagitaas ng kamay. Ikaw, Martin. Opo. Halimbawa po ng ipapakita ng katapatan teacher, yung may nakita ka gamit na hindi sa iyo at sumuli mo ito sa taong may-ari po. Kagaya po ng nasa board. Magaling. Sa mga larawang ito, nagpapakita ito ng katapatan. Hindi ba mga bata? Oo, teacher. Kung ngayon, ang ating diskusyon ngayong araw ay inyong naunawaan, hindi ba? Oo, teacher. So ano ba ang inyong naiisip pag kayo ay nag-iisip ng pagiging matapat? Ano ba ang nasa puso ninyo at isipan pag kayo ay nakarinig ng pagiging matapat? Ano ba ang inyong mga na-realize o naisip pag kayo ay nakakarinig ng pagiging matapat sa inyong sarili? Ikaw, Teacher, ang pagiging matapat, teacher, ay ang pagiging matapat, teacher, ay naging dahilan upang maiwasan natin ang mga gulo, teacher. magaling! Yan ang isang rason kung bakit tayo ay dapat ipakita ang pagiging matapat at tayo rin ay dapat nating tularan ang ginawa ni Leah ng pagiging matapat at pagsabi. Hindi ba mga bata? So, kung sa ating diskusyon ngayong araw, maaari mo bang ibigay ano pa ang mga rason, dahilan kung bakit dapat natin ito i-apply sa ating sarili ang pagiging matapat. Ikaw, sino sa inyo ang makapagtas ng kamay at magbigay ng sagot? Ano ba ang ibang halagahan ng pagiging matapat? Ikaw. Kasi kasalanan ang hindi magiging matapat, teacher. Magaling! Yun din ang isa sa mga dahilan kung kayo ay dapat magiging matapat. Bigyan isang bagsak mga bata. Gayon. Tayo naman ay tapos na sa ating diskusyon, pero naisip nyo na sa inyo sarili na dapat kayo magiging matapat palagi kahit sa anong lugar o anong mga sitwasyon, di ba mga bata? Opo, teacher. Ngayon ay tapos na tayo sa ating diskusyon patungkol sa katapatan. At sa puntong ito mga bata, ay meron akong handa sa inyong isang aktibidad. Handa na ba kayo? Opo, teacher. Kung ganon, handa na lahat, ay simulan na natin. Meron ako dito tatlong cards. Ang cards na ito, pakibasa ang meron sa card. Ang cards na ito ay tinatawag ko katapatan. Sa bawat cards na ito ay naglalaman ng mga tanong, mga sitwasyon na maaari ninyo ma-encounter or makikita sa totoong buhay. So ngayon, gusto ko ay ipapagkat ko kayo ng tatlong grupo. At sa tatlong grupo na ito ay tatawag kayo ay magbibigay kayo ng isang representante upang pumunod sa tatlong card na ito. Maliwanag ba? Opo, teacher. Simulan na natin. Ang grupo na ito ay Group 1. Dito naman ay Group 2. At ditong banda ay Group 3. Maaari ba pumunta dito ang mga representante na napili sa grupo? Bumunod kayo sa tatlong card na ito. Sino pa? Bumunod. Very good. Huwag muna natin tingnan ang mga kasulat.
Salamat. Ngayon, maaari natin tingnan kung ano ang nakasulat sa bandang likuran. Okay. So, ang gagawin natin ngayon ay sa sitwasyon na iyan ay inyo itong isasatula sa harapan at ipapakita ninyo ang sitwasyon na ibinigay sa inyo at bibigyan din ito ng isang solusyon. Maliwanag ba? Oo, teacher. Magaling. Salamat mga bata. Maaari ko lang kunin ang ating mga card. Sa inyong palagay, base sa mga sitwasyon na inyong nakita, ano ba ang inyong ano ba ang inyong lesson na nakuha o mga aral na nakuha sa sitwasyon na ibinigay sa inyo? Rowena? Sir, ang pagiging matapat ko, sir, dahil sa mga sitwasyon na ito na nakikita ko ang pagiging matapat ng mga bata sa kanilang pamilya. Magaling, bigyan natin si Rowena ng 3 bagsak. Dalawa. Very good. Sino ba ang gusto magsabi ng mga natutunan nilang aral base sa sitwasyon na inyong nakuha? Diyan? Kagaya po ng sinabi niyo kanina, teacher, dapat maging tapat sa anong oras at anong lugar. Very good. Bigyan natin ng si Lian ng 3 bagsak. Dalawa. Magaling mga bata. Sa palagay ko ay mas naunawaan niyo na ang kahalagahan ng pagiging matapat sa ating kapwa, sa pamilya at sa ating sarili. Sa tingin ko, mga bata, ay may natutunan na kayo sa ating paksa, di ba? Base sa inyong mga isinatula kanina. Opo, teacher! Magaling. Ngayon, aking pang dapat mas makita kung talaga niyo bang nahihindihan na ang ating paksa. No? Hindi ito buko at ito ay isang tao lamang ang sasagot nito ng ating pagpiligan. At kumuha kayo ng isang kapat na papel at kailangan nyo itong sagutan. Ay hindi na pala kayo kuha ng kapat na papel sapagkat dito nyo ito sasagutan. Klaro ba kung sinabi ng mga bata? Opo, teacher! Nice, okay. Itong evaluation na ito ay sasagutan mo ito ng thumbs up kapag ang sitwasyong binigay ay nagpapakita ng magandang asal o kakapatan. At susulat naman kayo ng thumbs down kapag hindi naman ito nagpapakita ng kakapatan. Naiintindihan ba po mga bata? Opo, teacher! Okay, ito yung mga bata. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang sagutan ang aking binigay na pasulit. Tapos na po, teacher. Tapos na kayo mga bata? Yes. Okay, basa na sa akin. Okay. Akin itong ibigay sa inyong ibang klase upang ito ay inyong wastuhan. Number 1, thumbs. Ano ang sagot? Thumbs up. Okay, magaling. Number 10. Thumbs up. Okay, magaling. Sino ba nakakuha ng mataas na marka dito? Ako, teacher. Talagang sa base sa inyong marka, talagang inyong natutunan ng ating paksa. Ano nga ba ang ating paksa, mga bata? Katapatan. At bakit natin ito kailangan may pakita araw-araw? Okay, well na. Dapat natin ipakita araw-araw para tayo ay magkakaroon ng maraming kaibigan at ang mga tao ay maniniwala sa ating kaya tayo ay hindi na sinunod. Oo. Magaling. Ngayon mga bata, ating
na pakilalawan natin sa katapatan. Sino ang makapagbigay? Mari. Ang mabuting pwede po nating ilarawan sa katapatan ay ang batang katapat ay mahal ng lahat. Magaling mga bata. Ang bata matapat ay mahal ng lahat. At yun ang salita na maaaring ihalang tulad nyo sa salita ng katapatan. Kaya naman, ibigay ko na sa inyo ang inyong takdang alalin. Maaari mo bang basahin ang nakasulat ng bata? Maaari mo bang basahin ng bata? Panuto, Sumulit ng isang sitwasyon na nagpapakita ng pagiging matapat sa pamilya at ilahat sa klase ang iyong obra na may kaunting paliwanag tungkol sa larawan. Ilagay ito sa maikling bond paper. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo, teacher! Magaling naman kung ganon. So, sino pa ba ang may katanungan? Teacher, bibigyan ka natin o design, teacher. Maaari din lagyan ng disenyo ang inyong takdang aralin kung ninanakis ninyo dito o patayan sa ating takdang aralin, pero maaari kayong maglagay ng disenyo. Nasa sa inyo na yun. Mga bata, naiintindihan ba? Opo, teacher! Magaling. So, tapos na ang ating diskusyon ngayong araw. Naiintindihan naman lahat ng bata. So, maaari na tayong tumayo para sa ating panalangin. Wait din, punta sa harapan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Espiritu Santo. Amen.